Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw, Sir Seth. Ganon din sa mga magiliw na tagapakinig nyo. Ako si Ariela, isang OFW na nasa Riyadh at matagal nang nagnanais na makabahagi ng kwento. Ito na nga't sa wakas ay nakapadala na rin at sana mapaunlakan nyo ito. Karanasan ito ng lolo ko na siyang puno ng pag-ibig, pero may katatakutan din. Tawagin na lamang natin si Lolo sa pangalang Saldo. Binata na ito nang isinasama siya ng kanyang ama sa trabaho. Pananagat ang trabaho nito at kung minsan ay pagkakarpentero. Pero kadalasan nasa may taniman sila ng palay. Balik-katiwala lamang sila dito. Tagabantay, tagaayos ng patubigan, tagalinis at tagataboy na din ng mga ibon. Minsan sila ang naglalagay ng pataba at lason sa mga sapat. Sa may bukirin nito ng Dipolog, may nakakasabayan sila noon na nagbabantay din pero iba yung sakop. Kumbaga, may mga nakatalagang luna o pwesto sila na binabantayan at iisa lamang ang may-ari ng taniman na yon. May natitipuan daw itong si Lolo noon na isang dalaga na napakasimple at maganda sa paningin niya. Si Alwina. Pero lagi siyang sinisita ng kanyang ama na bigyan natin ng pangalang Tatay Mario. Na wag namanong magpakumpiyansa dahil may kakaiba sa pamilya ng nasabing babae. Nagtatanong naman si Lolo sa kung ano ba ang pinupunto ng kanyang ama. Ito ba umanong naririnig niya na aswang ang pamilya? Tumatango naman ang tatay nito at sinasabing noon pa ay kinatatakutan na daw ang pamilyang yon. Pero mariing pinabulaanan nito ni Lolo na hindi totoo ang mga sabi-sabi. Kasi kung totoo pa, dapat may nakakita na dito sa personal. Tapos may nabalitang sinaktan ng aswang o hindi naman kaya pinatay. Ikaw ang bahala. Basta hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo, ha. Malaki ka naman na. Kung sa bagay hanggang kwento lang pero anak, maski ako nakakaramdam ng kakaiba. Tingnan mo kung paano makatitig yung tatay niyan, di ba? Parang papatay ng tao. Sino naman pong hindi bagagalit tay kung sa tingin nila pinaghihinalaan silang aswang, di ba? Di ba nga hindi din madali yun? Siyempre, magiging sensitibo yung mga yan. Ikaw talaga tay. Itong lugar kung saan sila nagbabantay, may kamalig. Malapit na ito sa dulo ng napakalawak na palayan. Ang unahan ay gubat na. Pero ang gubat na ito, dito sila dumadaan kapag uuwi. Na siya namang madadaanan nila ang bawat nakatoka sa mga pwesto. May mga kamalig din kasi ang mga yon. Tigda 2 tao at bawat kamalig. Napakarangya umano ng may-ari ng lupaing ito. At katunayan ay isang kilalang personalidad. Politiko. Ang mga tanim ang iba binibenta ng mura. Pero karamihan ay binibigay umano sa mga mahihirap. May mga pagkakataon na si Lolo Saldo lamang ang nagbabantay. Lalo na kapag may pinagkakaabala ng ama. At importante yon. Kasi kapag hindi naman doon talaga sa palayan ng punta. Ito na nga. At siya lang mag-isa. Lalo na't kinukumpuni noon ni Tatay Mario ang kanilang bangka. Medyo malayo ang baybayin pero nalalakad lang naman daw ito. Kalimitan umano sa mananagat doon taga-bukid. Nangangati umano ang mga pa ni Saldo na para bang may nagtutulak sa kanya na lapitan ng kinaroroonan nila Alwina. Ang kasama nito ay ang kapatid na babae. Si Alwina ang pangalan na siya ding kaparehas lang ni Saldo. Nasa kabilang kamalig lamang ito. Natatanaw ni Saldo ang kamalig na yon. Pagsapit ng tanghali ay pumuslit si Saldo sa gilid. Nasa gubat ito at doon siya manananghalian. May baon naman kaya hindi na kinakailangan pang umuwi. Sa hindi niya inaasang pagkakataon napadaan daw si Alwina. Hindi niya alam kung saan pupunta kaya naman tinawag niya ito at tinanong. May pahabol pa itong mag-ingat.
Ngumiti lamang ang babae tapos ang sabi nito ay may kukunin lamang daw siyang tanim na orchid. Ligaw na orchidyas ito na karaniwan na sa lugar na yon. Walang ano-anong sumunod si Saldo. Sabi niya sasama siya noon. Hindi naman nagreklamo ang babae. Mainhin at mabait ito. Hindi katulad ng kasamaan sa pamilya na parang masusungit. Alwina, pwede bang magtanong? Napatanong naman pabalik si Alwina kung ano yung tanong nito. Parang kakaiba umano. Huwag naman sana umano siyang kutsain. Natatakot daw kasi ang mga tao sa kanila. Hindi makapaniwala si Saldo na maging ito ay sensitibo din. Bagamat mabait pero nakikiramdam. Hindi yon. Hindi naman ako naniniwala dun eh. Yung aswang kayo. Naku, lalapit ba ako sa'yo kung naniniwala ako dun? Iba yung tanong ko. Pwede bang mangligaw? Tinawanan umano siya ni Alwina. At tinanong kung nagbibiro ba ito. Hindi daw ba tutuksuin lang daw siya ng mga kakilala niya? Hindi kaya pagalitan lamang ito ng kanyang ama? Ano ka ba, Alwina? Wala akong paki doon. Huwag mo nalang pansinin sila. Basta ako wala akong motibong iba. Titigan mo ako kung nagdududa ka. Pumayag itong si Alwina. Pero sa isang kondisyon. Huwag daw ipapaalam sa iba. At kung manliligaw umano si Lolo ay pumili daw ng oras. Para daw kay Alwina ay gabi. Gawa ng walang masyadong mga tao nun. Ibig sabihin nito, bukas ka para sa akin? Posible pala maging tayo ano? Napatawa na lamang si Alwina at pinaalalahanan si Lolo na pinayagan lang naman siyang manligaw. Pero hindi umano ibig sabihin nun magiging sila. Pakitaan umano siya ni Lolo ng karapat-dapat ito bago niya marinig ang matamis na oo ni Alwina. Napagtanto ni Lolo na malakas pala mangumyenda itong si Alwina. Hindi pikunin. Nagtalaga kaagad ng araw kung kailan siya bibisita. Sa linggo umano. Pero ang tanong, kung ayos lamang ba sa mga magulang ng babae? Ayon naman kay Alwina ay ipapaalam niya raw muna. Pero sa tingin niya ay papayag naman umano ang mga ito. Basta magpakita daw si Saldo. Pagsapit ng gabi, walang ano-anong bumisita kaagad si Saldo. Pagkatapos ng hapunan ito umalis, sumibat ito na may nakahanda na 2 sulo. Nagkataon na wala ang mga magulang niya. Ang mga kapatid niya lang ang kasama niya sa bahay. Nasa dagat ang kanyang tatay at nanay. Si Lolo Saldo naman sana ang kasama ng padre di pamilya kaso tumanggi ito at sinabing masama daw ang kanyang katawan. Kaya yung nanay niya na lamang sumama nun. Hapon pa lamang ay umalis na ang mga magulang niya. Ang totoo, nagsinungaling si Saldo para lang magkaroon ng pagkakataon na makabisita sa nililigawan niya nun. Subali ayun na nga. Natuloy talagang planong pagbisitang ito. May kalayuan ng bahay. Tsaka nasa liblib banda ang tirahan nila Alwina. Ito ang huling bahay sa kanilang nayon. Walang ibang kapitbahay. Pero yun naman ang pinakamalapit sa palayan. Mula sa palayan ay maglalakad sa mahabang kasagingan at yun ang tirahan ng babae. Madilim at wala sa isip ni Saldo yung mga katatakutan. Unang-una hindi siya kumbinsido eh. Naniniwala naman daw siya sa aswang pero mas maniniwala siya kapag nagpakita talaga. Siniguro niyang magdala ng sulo. Kung walang sulo, malamang maliligaw siya noon. Pagkabungad sa bahay ay may ilaw. Karaniwan na ilaw sa lugar. Gasera. Yung bomba-bomba na gasera daw. Tipikal na bahay lamang ito na nakaangat ang saig sa may lupa. Naroroon daw sa beranda ang tatay ni Alwina. Hindi naman masama makatingin. Nakangiti pa umano ito at binati siya ng magandang gabi. Magandang gabi din po. Bibisita lang po sana ako sa anak nyo. Nandyan po ba siya?
Pangalanan natin ang tatay ni Alwina na Mang Donnie. Tumango ito tapos tinawag ang dalaga. Nakadungaw daw sa may bintana malapit sa beranda ang kapatid na babae ni Alwina. May kakaibang titig daw yon. Yung hindi kagandahan. Pumanik si Saldo at dito ay nag-uusap sila sa beranda. Magaan ang pakiramdam ni Saldo gawa ng ayos lang pala sa mga magulang ng dalaga ang pagbungad niya. Wala na umanong paligoy-ligoy yon. Lumigaw agad. Hindi yung tipong may alibay. Alwina, pwede bang maging tayo? Napatawa naman ang dalaga at sinabing napakabilis umano ni Saldo. Unang bisita, tanong kaagad. Tuwang-tuwa si Saldo. At sa maniwala man kayo o sa hindi, sinagot siya ora mismo. Ang totoo kaya makapal umano ang mukha nitong si Saldo kasi nga may dagdaan ng mga nobya itong binatang ito. 2. Nagkahiwalay lang gawa ng nag-aaral kasi sa kolehiyo mga babae. Ang edad ni Saldo ng mga panahon na ito ay 18 na. Mas matanda umano ng 2 taon itong si Alwina. Bagay na ayon sa kwento, kaya siguro ayos lamang sa mga magulang gawa ng pwede na talaga ito mag-asawa nung kapanahunan. Pinaalalahanan ni Alwina si Saldo na huwag kalimutan ang napag-usapan nila na sa kanila na lang muna ito. Baka daw kasi ibang isipin ng mga tao nun. Alam naman umano ni Saldo kung ano ang iniisip ng lahat. Dito, tinanong ni Alwina si Lolo kung para ba kay Lolo. Aswang daw ba sila? Hindi no. Kung aswang pa kanina pa ako kinatay, di ba? Alwina, pwede bang makahingi ng halik? Hinalikan daw siya ni Alwina. Itong mga sandaling ito ay nagbigay kaagad ng malakas na kumpiyansa kay Saldo. Hindi nagtagal ay nagsalpukan na ang kulog at kidlat. Pero hanggang dun lang kasi nga nilimitahan ng babae. Lalo na umano noong magsimula ng mga pa si Saldo. Masyado pa daw maaga. Pwede ba umanong paabutin muna kahit 1 buwan lang? Tsaka wag umano dun sa bahay nila. Malay niya ba umanong nakasilip yung mga magulang nito? Naging mahaba ang kanilang pag-uusap noon. Bago pa lang silang naging magkasundo at naging magkasintahan na kaagad. Kinabukasan na daw yung pinag-uusapan nila. Sumasakay lang naman umano sa kwento itong babae. Bagay na gustong-gusto din ni Saldo. Hanggang sa pinauwi na siya noon at sinabing sa susunod na naman. Oo. At sa tuwing gabi naririto ako. Maraming salamat, Alwina. Umuwi si Saldo. Ang problema sa mga puntong yon ay wala na umano siya magagamit na sulo. 2 ang dala niya pero nagamit niya na ang mga ito. Kaya naman nangangapa na lamang siya sa daan nun. Meron namang banaag pero napakalimitado umano. Ang nagiging batayan lamang ni Saldo ay ang maliit na ilaw mula sa malayong kalsada. Hindi naman takot ang binata. Katunayan ay masaya pa itong naglalakad. Pero walang ano-ano. Nakarinig umano siya ng kakaibang huni. Para umanong sipol ito ng ibong antulihaw. Ang pinagkaiba lang, napakatinis. Kasunod noon ang alingas-ngas sa kanyang kiliran na para bang may kung anong hayop na gumagala. Bali wala lamang ito umano dapat kay Saldo. Hanggang sa noong makarating umano siya sa may bandang palayan na merong nakaharang sa may daanan. Wangis tao, nakatayo, at alam niyang nakatitig ito sa kanya kahit pa madilim. Binati umano ito ni Lolo pero hindi ito umimik. Nang matapat na si Saldo, kinilabutan siya ng gusto gawa ng bigla na lang siyang hinawakan at damang-dama niya ang diin nito na para bang ang tutulis na mga ko. Tapos nagsalita yon. Boses babae. Pero gasgas. Tinanong siya kung saan pupunta. Gabing-gabi na umano. Naliligaw ba daw umano si Saldo? Mali umano ang dinaanan niya.
Delikado daw doon banda. Doon daw sa kabila. Huwag doon. Sino ka ba? Tanong ni Saldo. Pero hindi na muling nagsalita ang babae. Naglaho ito bigla. Kasabay ng paglaho noon ay ang biglang pagsirit ng pagtakbo ni Saldo. Doon niya napagtanto na malingang dinaanan niya. Dahil ilang mga hakbang lang, sapa na sa gilid ng palayan na yon. Subsob si Saldo. Hindi magkawari sa pag-ahon nito. Sa palayan siya nagtatatakbo noon at walang eksaktong pinatutunguhan. Malayo yung narating niya. Sa kabilang nayon nito lumusot. Doon na naniwala si Saldo na merong aswang. Hindi naman daw pwedeng hindi aswang yon. Iba daw eh. Gasgas ang boses at tila may gagawing masama. Hindi niya naman maaninag ang mukha pero malakas talaga ang kutob niya na kakaiba yon. Na hindi ito normal na tao. Nagdadalawang isip siya kung bibisita siya ulit. Baka kasi makita niya ulit yung nilalang na yon. Nung makarating daw siya sa bahay na yun ay saktong-saktong dumating din ang tatay na galing sa dagat. Nagtaka ito sa kung bakit balisang-balisa si Saldo. Napakadumi pa nito na parang hinilamos ng putik. Ano bang nangyari sa'yo, anak? Wala, tay. Mano po? Nalaglag po ako dun sa may sapa. Madulas po eh. Sapa? Ngayon? Ano ginagawa mo dun? Gabing-gabi na. Tumambay po ako dun sa kamalig, tay, tapos nakatulog ako. Pagkatapos po nun, gabi na. Nako sa'yo, Saldo. Tingin ko nanligaw ka kay Alwina eh. Pinaalalahanan na kita. Pero kung ayaw mo makinig eh, nasa sa'yo na yan. May sakit daw pero dun sa kamalig tumambay. Yung nanay mo nakasunod sa akin. Salubungin mo. May bitbit yun na tulungan mo. Sumunod na araw, nagkita sila ni Alwina sa may palayan. Para bang nagtampong bata si Saldo. Hindi kasi ito nagsalita kagad ng bumati si Alwina. Hindi niya naman masabi na binagat siya ng aswang nung umuwi na. Baka kung anong isipin ng babae. Bumati na lamang siya noon at nagkaraso na naririyan daw ang tatay niya na nakasunod doon. Baka makita sila. Tumangulang si Alwina. Sabi noon ay kita na lamang daw sila mamayang gabi. Tumugon naman si Saldo na pangako ay bibisita daw siya. Pagsapit ng gabi ay alaka namang hindi siya bumisita. Nakabitaw siya ng panata nun. Napilitang bumisita si Saldo. Pero kung yung patungo kila Alwina, naglalakad lamang siya. Ngayon tumatakbo na. Para umanong kwitis kasi nga may bitbit na sulunod. Tinanong pa siya ni Alwina kung bakit parang takot na takot ito. Kung may humahamol ba daw sa kanya. Wala. Sinisigurado ko lang na makakarating ako sa eksaktong oras na katulad ng kagabi. Ganun pa rin naman Usap-usap, harutan, kulitan at tawanan. Pero habang lumalalim umano ang gabi nun, nagbabago umano yung mukha ni Saldo. Hindi naman pwedeng umuwi, di ba? At yun na nga, pinauwi siya nitong si Alwina. Nagkunwari pa si Saldo, sabi niya bukas na lamang daw na umaga uwi kasi nga mukhang masama ang panahon at abutan siya ng ulan. Ang problema nga lang noon ay namimituin ang langit. Sinabihan siya nitong umuwi na. Bukas naman daw ulit. Gabing-gabi na. At hindi pa daw natutulog ang kanyang mga magulang. Sinabihan siya ni Alwina na mag-ingat doon. Pangiti-ngiti lamang si Saldo. Pero sa loob-loob nito ay bahag na. Para bang ayaw niyang bumaba ng hagdan pero wala eh. Kinakailangan niya talagang umuwi. May reserba siyang sulo. 2 ang dala niya at hindi nagamit ang isa gawa ng patakbo ang pagpunta niya sa lugar. Mabilis niyang sinindihan ito at dali-dali siyang tumakbo na para bang magsisindi ng torch sa Olympics. Pero namatay umano ang ilaw ng madapa si Saldo. Hindi magkawari ito sa kakaihip sa kakarampot na baga sa sulong yon. Ang problema ay wala na siyang panindi gawa ng isang palito na lamang ng posporo yung kanina tapos hindi pa siya nakakarating sa may palayan. Murang-mura umano siya.
Yamot na yamot at hindi mapanatag. Wala itong nagawa kung hindi ang tumakbo ulit kahit walang dalang ilaw. Nagkanda bangga-bangga na umano siya nun. Nang malapit na sa palayan, natitiyak niyang hindi siya naliligaw kasi nga natatandaan niya ang maliit na puno ng madre kakao na nasa bukana ng palayan. Pero bigla na lamang umanong may napadaan sa kanyang harapan. Dahilang napahinto siya. Nilingon niya kung sino, pero hindi niya makita. Hanggang sa narinig niya ulit yung boses na katulad ng kagabi. Ang sabi pa noon ay huwag mapapahuli dahil nga mamamatay si Saldo. Magmadali daw si Saldo noon. Kasunod noon ang tinig na para bang napakalaking baboy. Tumakbo na naman si Saldo. Sa kabutihang palad ay nakarating na naman siya nagligtas. Pero hindi siya ligtas noon sa mga sermon ng kanyang nanay at tatay. Sabi ko na nga be, dun ka galing. Kala mo ba hindi ka namin minamatyagan ng nanay mo? Sus Mariosep, alam mo bang kamakailan lang may binagat daw ng aswang? Hindi dito banda pero doon sa may malapit sa kalsada. Saktong-sakto nakakarating mo lang kagabi nang may nangyari. Ikaw talaga ako. Estela, ikaw ngang magdisiplina dito sa anak mo. Kalaking tao na matigas pa din ang ulo. Nakayuko lamang umano si Lolo. Nasa beranda sila sa itaas ng bahay. Nakaupo naman ang mga magulang sa upuan ng berandang yon. Ito nga palang bahay nila ay parang katulad ng tirahan nilang Alwina. Mas malaki lang tapos mas malawak ang beranda. Anak, makinig ka sa tatay mo ha. Siya nga na hindi taga dito ay naniniwala na aswang ang pamilyang yan. Paano pa kaya ako na dito na mismo lumaki? Alam mo bang may natagpo ang patay sa likod ng bahay nila dati? Hindi naman pwedeng hindi yun nila napansin kasi nga nangangamoy na. Ibang tao pang nakatuklas. Tsaka anak, nakita ko na yung si Alwina na gumagala sa kabilang nayon sa madaling araw. Sinong matinong babae ang gagawin ng ganon? Tapos alam mo ba ang ginagawa niya? Nako, nangunguha lang ng malunggay. At yung pinagkunan niya, malapit sa bahay ng isang buntis. Yung buntis na yon, ng kapanganakan, patay ang bata. Putlang-putla na parang walang dugo. Ay, nay, naniligaw ako, pero hindi po aswang eh. Kung aswang pa di dapat may nangyari na sa akin, di ba? O, kita mo na Estela. Di inamin na rin. Ano daw? May nangyari na dapat. Hindi pa ngayon anak. Hindi pa ngayon. Hindi ka agad pumapatay ang aswang kapag hindi pa napapanahon. Bahala kayo dyan. Bahala kayo mag-ina. Makatulog na nga. Kinabukasan ay pumalya si Saldo sa pagbisita. Hindi dahil sa natakot siyang bagatin kung hindi binabantayan siyang maigi ng kanyang mga magulang. Ultimong pagkatapos ng hapunan, hindi ito makasibat. Nakatitig lamang ang kanyang ama sa beranda. Tapos sa likod naman si Nanay Estela. Naging sunod-sunod na araw yon. Ni hindi na nga siya pinapabantay sa palayan na siya namang nagbibigay problema kay Saldo. Hanggang sa isang gabi, malalim na gabi habang natutulog si Saldo, nagising umano siya nang makarinig ng sitsit nun. Bale, sa may sala lang po siya natutulog. Bumangon si Saldo. Pagkasilip niya sa silid ng mga magulang itulog ang mga ito. Gayun din ang dalawang kapatid tulog din. Nasa sahig lamang yun natutulog sa silid din ng mga magulang. Bali dalawang silid sa itaas. Itong isa na nasa bandang likod. Silid naman sana ito ni Saldo pero pinipili niyang matulog doon lang sa sala kasi nga naiinitan ng binata sa silid na yon. Nakiramdam si Saldo. Hanggang sa may pagsitsit na naman at may kalakasan pa ito. Ang nakapagtataka, hindi umano nagising ang mga kasama sa bahay. Siya lang. Nakakairita umano sa tenga ang sitsit na yon pero animoy siya lamang talaga ang nakakarinig. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana. Sinipat-sipat niyang paligid. Wala namang tao. At kung may tao pa,
Dapat alam niya kasi nga bukas ang gasera at naroroon ito sa beranda eh. Lumipat ito sa beranda noon at dito ay laking gulat ni Saldo dahil naroroon sa may beranda si Alwina. Nakaupo lamang ito na nakatitig sa kanyang habang nakangiti. Anong ginagawa mo dito? Anong oras na? Mag-aalas 12 na ata eh. Tinanong naman siya ni Alwina kung ayaw niya ba daw makita ang dalaga. Magtatampo daw ito. Si Alwina na nga umano ang dumadalaw. Nagtaka daw kasi si Alwina gawa ng hindi na umano bumibisita itong si Lolo. Naisip ni Alwina na siguro pinagbawalan ito. Kaya siya na umano na lang ang humanap ng paraan nun. Umupo si Saldo sa tabi ng babae. Hindi kaagad nakapagsalita. Nag-iisip pa ito sa mga sasabihin. Hindi pa daw kasi maproseso sa isip niya ang pagbungad ng dalaga nun. Pinagbawalan nga ako. May mga nagaganap daw na pang-aaswang pero hindi naman ibig sabihin nun na naniniwala ako na kayo yung aswang. Teka, lapit tayo dun sa lipat tayo dun sa may kamalig sa ibaba. Baka magising sila nanay at tatay eh. Bumaba sila ng bahay at lumipat ng pwesto. Itong kamalig ay imbakan ito ng mga pataba ng palay. May mga lason din doon para sa mga sapat. Pumapabor ito sa bandang likuran. Hindi gaanong mahalata doon kasi nga may nakatabon din mga sako. Alwina, huwag ka sanang mabibigla. Alam mo naman yung mga pagbisita ko, di ba? Kada uwi, Alwina, may pumabagat sa akin na aswang eh. Yung una para talaga akong mababaliw sa kakatakbo. Tingin ko yung aswang na bumangat sa akin yun din yung aswang na bumangat sa tao na napabalitang inaswang. Nasugatan daw eh. Tapos paliwanag doon kamuntikan na siya mamatay. Ang sabi ni Alwina ay alam niya umano yun. Huwag daw magpa-apekto itong si Lolo kasi nga wala namang ginagawa umano sa kanya yung nilalang. Kahit na. Hindi naman siguro mapipigilan na matakot, di ba? Pero pakiramdam ko, sasaktan talaga ako nun eh. Ang pinagtataka ko lang, puro babala yung sinasabi niya. Nung una, mali umano yung dinadaanan ko. Huwag daw dun kasi nga delikado. Tapos yung pangalawa, magmadali daw ako kasi nga mamamatay ako. Ang sabi naman ni Alwina ay hindi lamang daw si Lolo ang nakaranas ng ganon. Maski umano siya ay nakaranas din ng ganito. Parehas daw sila. Sa tingin umano ni Alwina ay mabuting nilalang yon. Baka may iba umanong aswang sa lugar na mapanalasa at may nagpuprotekta naman. At yun na nga ang nagbibigay babala. Yun din umano ang pagdududa ng kanyang ama. May karanasan din umano ang tatay ni Alwina. Huwag umanong mag-alala dahil hindi din galit ang dalaga. Gusto lamang umano ng dalaga na makita itong si Lolo. Hindi naman kasi din ito lumilitaw doon sa may palayan. Humawak ito sa kamay ni Lolo. Nagkatitigan silang dalawa. Naglapat ang mga labi. Hindi na daw napigilan ng apoy. Hindi maapulan ng tubig. Sumiklab daw talaga at nang gabing yun ay may nangyari sa kanilang dalawa. Medyo nagkahiyaan pa umano pagkatapos ng lahat. Walang kumibuka agad. Animoy nagsisisi. Maya-maya nagpaalam si Alwina. Humingi ito ng tawad. Hindi na daw sinasadya nun. Masyado niya lang daw umanong hinahanap itong si Saldo. Teka. Ikaw pa yung nangingi ng tawad Ako dapat kasi ako yung lalaki. Alwina, may nangyari na. Responsibilidad na kita pero huwag kang mag-alala. Paninindigan ko yung lahat. Pangako yan. Ngumiti lamang umano ang dalaga at nagpaalam na itong uuwi na. Ihatid kita, baka kasi bagatin ka eh. Pero sinabi ng dalaga na wag na umano. Kaya niya umano ang sarili. Hindi. Ano ba? Sabi ko, responsibilidad na kita. Ihatid kita sa ayaw at gusto mo. Walang nagawa si Alwina kung hindi ang tumango na lamang. Nagbihis lamang saglit si Saldo. Nakasando kasi ito at malamig ang lugar.
Inihatid na ng binata ang dalaga nun. Magkakahawak kamay pa sila habang may dalang sulo naman si Saldo. Marami na umano siyang dalang palito ng posporo. Hinahalikan ni Alwina ang bisig ng binata. Tango naman ng tango si Saldo. Para bang nawala ang takot niya noon sa aswang. Namamayani ang saya dahil nagtagumpay na umano siya sa babae. Ang ibig sabihin kasi kapag nakuha na sa kanya na talaga ito habang buhay. Nakadepende na sa kanyang desisyon kung babaguhin niya ba o hindi yon. Pero ayon kay Saldo, ayun na ang pinapangarap niyang babae. Noong nangangalahati na daw sila sa landas na dinadaanan, ay biglang may kumalabog sa unahan nun. Kitang-kita ni Saldo na may taong tila galing sa itaas ng puno at lumundag ito pababa. Nasa gitna na ito ng daanan. Nakatanaw sa kanilang direksyon. Hinatak ni Alwina si Saldo. Sa pilitang pinipigilang tumakbo kasi nga parang tatakbo ng binata pero inis na inis daw si Alwina habang binabanggit ang mga katagang. Hindi daw talaga siya tinatantanan ng animal na yon. Sinabihan niya si Saldo na huwag lalayo. Na doon lang siya. Hindi naman kaagad nagsalita noon si Saldo. Alam ni Saldo na aswang itong nakaharang sa daanan nila pero nagtataka siya sa mga katagang sinabi ni Alwina. Para bang matagal na kilala na ni Alwina ang nilalang na ito. Lumapit daw yon at dito ay nakita ni Saldo ang detalyadong mukha niya. Pangit. Dilat na dilat ang mga mata. Kulay dilaw. Huwag kang magkakamaling gumawa ng hakbang na hindi ko magugustuhan. Magkakamatayan talaga tayo. Sabi ni Alwina. Sandali, Alwina. Matapang mo. Aswang yan Baka mapano pa tayo. Tumakbo na lang tayo. Muli ay pinaalalahanan ni Alwina si Saldo na wag lalayo. Dahil kapag tumakbo ito, mas mayayari siya. Bakit? Kaya mo ba yan? Dito ay sinabi ni Alwina na gabi-gabi umano siyang sinusundan nito. At kung hindi dahil kay Alwina, ay patay na umano si Saldo. Kahit nung hindi pa umano nanliligaw itong si Saldo kay Alwina, may balak na ito sa kanya. Dahil noon pa man umano ay may gusto na talaga ang dalaga dito sa binata. Ano ba nagsasasabi mo? Linawin mo, Alwina. Aswang ka ba? Totoo yung mga sinasabi nila? Mabilis na tumugon ang babae. Sinabi nito na aswang siya. At yung aswang na nagbigay babala kay Saldo, siya yon. Ginagabayan niya si Saldo para ligtas na makauwi. Silang pamilya. Pamilya sila ng aswang. Pero hindi daw sila nananakit. Sila pa umano ang dahilan para manatiling panatag at payapa ang lugar. Tinataboy nila ang mga galang aswang. Tanggap umano nila ang mga sinasabi ng mga tao dahil normal lang naman umano yon sa kanila. Pero ang hindi lang alam ng mga tao nang kinamumuyan nila, yun pa ang nagliligtas sa kanila noon. Naalala mo ba yung sinabi mo kanina na may binagat na aswang doon sa may kalsada? Siya yung bumagat doon. Napigilan ko kaya hindi niya napatay. Pero yung totoong sadya niya ikaw. Napagkamalan lang niyang ikaw yung taong yun. Totoo bang yung mga sinasabi mo? Ako yung sadya niya tapos napagkamalan lang yung isa? Oo, dahil nga mali ang dinaanan mo Nakabantay siya sa'yo. Sinundan ka pero nilito ko. Nilipat ko sa isang gumagalang tao yung presensya mo. Kaya yun ang kamunti kang mamatay. Pero hindi ko pa rin hinayaang mapahamak yon. Nagpatuloy sa pagsasalita si Alwina. Ito umanong aswang na nasa harapan nila. Dati niyang maniligaw. Pero hindi niya gusto. Hindi din ito gusto ng kanyang mga magulang. Dahil bukod sa walang respeto ay napakabangis na aswang din noon at parating nananalasa. Mahigpit pa rin umanong nakahawak si Alwina sa binata hanggang sa binitawan ni Saldo ang sulo. Doon mismo sa harap ng nakaatang na aswang. Pero matapos lamang nito ay nangilabot ng gusto si Saldo. Si Alwina umano noon paglingon niya.
Napakapangit na rin ang itsura. Para bang mahihimatay si Saldo. Takot na takot umano siya nun. Muli ay pinaalalahanan siya ni Alwina na wag lalayo. Kasabay ng pagsabi ni Alwina, sinunggaban niya ang nilalang. Kitang-kita ni Saldo sa kung paano magpangbuno ang dalawa. Nakakapangilabot umano ang angil na parang mga malalaking aso. Dihado si Alwina kasi nga mas malaki sa kanya itong lalaki. Kamuntikan na ngang madali si Saldo. Mabuti na lang at nahila ni Alwina ang kalaban. Pero pagkatapos naman noon ay nasakal si Alwina at naipit sa may bandang sagingan. Dito na tumulong si Saldo. Lumapit ito at pinagsusuntok ang likuran ng nilalang. Hanggang sa makapulot si Saldo ng maipapalo. Hinataw niya ng hinataw yon. Pero tumatawa lamang umano ang aswang. Ano to, larong bata? Ikaw, Alwina, di ba sinabi ko naman sa'yo na akin ka lang? Kapag napunta ka sa kanya, papatayin ko siya. Sinabi ni Alwina na siya na lang umano ang patayin. Huwag lang saktan si Saldo. Huwag ipilit ang isang bagay kapag hindi gusto. Pangalanan nating Rafael itong aswang na ito. Kinakalamot sa mukha ni Alwina pero hindi yun inaalintana. Habang nangyayari naman ito ay patuloy sa ginagawa si Saldo. Hanggang sa mahawakan umano ang kamay ng binata. Hinablot at inihampas ito sa puno ng saging. Hilong-hilo si Saldo na para bang napilay pang kanyang balikat. Napakalakas umano ng nilalang. Isipin niyo, kahit anong palo, sipa, suntok, hindi tumatalab sa kanya. Maya-maya inangat si Alwina. At habang nangyayari naman ito, si Saldo ay tinapakan ng nilalang sa may bandang leeg. Dahilan namang halos hindi makahinga ang binata nun. Sabi nitong Rafael, si Saldo ba daw o siya? Dahil kung si Saldo, papatay niya ito. Nagsusumigaw si Alwina na wag daw sasaktan si Saldo pero tumawa lamang itong aswang. Inamba na ng pagtapak sa leeg ng malakas si Saldo noon pero naudlot yon dahil may mga nagsidaktingan. Mabilis ang napangyayari at hindi talaga nasilayan kagad ni Saldo. Bigla na lamang umanong natumba si Rafael tapos nakakita siya ng dalawa pang aswang. Inaalalayan siya ng isa habang ang isa naman ay inaalalayan si Alwina. Hanggang sa nagsalita ang isa sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Saldo dahil ito ang tatay ni Alwina. Ang buong akala pa nga ni Saldo itong isa ay nanay ni Alwina pero nang nagsalita din yon, dito niya napagtanto na kapatid na babae ito ni Alwina. Ito yung umaalalay sa kanya. Kathleen, pati ikaw aswang din. Ang ingay mo, kuya. Tanong ko lang sa'yo kung ayos ka lang ba eh. Ayos lang ako. Sakit ng balikat ko. Kathleen, ilayo mo si Saldo dito. Dalin mo sa bahay. Magmadali ka. Sabi ng tatay ni Alwina. Walang ano-anong kinaladkad lamang daw si Saldo noon. Para bang gumuyod lang ng bloke ng yelo. Hindi niya na alam kung anong nangyari kila Alwina. Maging doon sa aswang na si Rafael. Pero naging kumbinsido siya noon na napakabuti mga aswang na mga ito. May yaka ba namang pinadududahan ng mga taong masamang aswang? May titig na kakaiba. Ultimong itong kapatid ni Alwina pero sa likod noon ay mababait at tagaligtas sa lugar nila. Nung makarating pa sa bahay nila Alwina, inasikaso kaagad itong si Saldo. Mantakin yung ginamot si Saldo ng nanay ni Alwina. Sinabi po noon na total alam na ng binatang lahat ay ibubunyag na lamang ang pagkatao niya. Albularyo daw itong si Nanay Maribel. Ang mga aswang ay ang mga anak lang at asawa. Dating magkakasangga umano ang mga ito. Si Tatay Donnie at Nanay Maribel. Kapag may problema si Tatay Donnie ay lumalapit ito kay Nanay Maribel at nagsusumbong. Hanggang sa nagkapalagayang loob at nagkatuluyan. Hindi halos makapaniwala si Saldo noon. Para bang mababaliw na siya sa kanyang natuklasan.
Malawakang pagkabaliktad kasi ito ng kwento. Samantala, dumating umano sila Alwina mga 1 oras mahigit ang nakalipas. Duguan si Donnie at si Alwina. May mga pinsala pero parang ayos lang man daw ito tingnan. Ayon dito kay Tatay Donnie ay pinatay na lamang umano nila si Rafael. Tapos ay dinala ang labi nito na nasa anyong aswang malapit sa kalsada. Para ito ilayo ang rason na sila ang aswang sa lugar. Sabi pa nga ni Alwina ay dapat sinabit na lamang daw sa itaas ng fladong sa barangay. Inis na inis si Alwina noon. Ayos na yon. Kahit pa paano iba ang paghinalaan ng mga tao dito. Oy Saldo, yung tatay mo iba makatitig sa akin ha. Minsan nayayamot ako. Sus, may pagkaduwag pa naman yan. Ikaw na yung bahala. Mabuti at nakaabot kami. Sakto lang din na mapuksa yung salot na yon. Nasa may sala lamang daw si Saldo noon, nakahiga. Hinihilot ni Nanay Maribel. Hindi ito nagsasalita, nakatulala at halatang labis na namangha. Pero ilang mga sandali ay bigla na lamang umanong nagsipitlagan ng mga kasama niya ron. Nagulat. Ultimong si Nanay Maribel ay napatayo at sumilip sa bintana. Ikaw nang bahala sa bayat sa binatang ito ha. Mga anak may kalaban. Yung pinatay natin may kaanak, 2. Donnie, wag niyo na lang patulan. Itataboy ko na lang. Walang problema sa pagtaboy, kaso babalik at babalik yan. At kung naririto yung mga yan para gumante, ibig sabihin lang pareha sila ng ugali nung pinatay namin. Walang ano-anong lumabas daw ng bahay si Tatay Donnie. Si Alwina ay nasa tabi pa ni Saldo noon. Naluluwa ang mga mata na para bang nag-aalala. Ang kapatid niya naman ay para lang telang lumipad patungo sa bintana noon. Isang iglap lang daw yon at nakapatong na ito tapos nagbalik na sa anyong aswang. Sinabi ni Alwina sa kanyang ina na protektahan si Saldo. Kahit anong mangyari umano ay siya nang bahala noon. Ano ka ba anak? Para ka namang naghahabilin yan eh. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Tsaka may Panginoon. May Panginoon tayo, sila wala. Ginagabayan tayo ng Panginoon. Gaya ng sinabi ko sa inyo nung mga bata pa kayo, hindi kayo kampo ng dilema. Tumango lamang umano si Alwina. Tapos ay lumundag ito sa may bintana. Si Saldo kahit hirap na hirap ay pinilit nitong tumayo. Nasilayan niya sa may tapat lang ng beranda. 2 lalaki. Isang binata at isang matanda. May mga mahabang buhok ito. Ang isa ay nakatali ang buhok habang ang isa naman ay nakalugay lamang pero puro uban yon. Si Tatay Donnie ay nasa may hagdan banda na katapat. Mukhang ginabi kayo. Naligaw ba? Wika ni Tatay Donnie noon. Ang sabi naman itong ubani ng buhok ay hindi daw sila naliligaw. May sadya daw sila sa lugar. Igaganti lamang umano ang pagkamatay ng apo niyang si Rafael. Sumabat itong isa at nagpakilalang kapatid daw siya ni Rafael noon. Sandro at Mang Gudoy ang ipangalan natin sa mga ito. Galit na galit itong si Sandro. Bakit daw pinakialaman si Rafael noon wala naman itong ginagawang masama? Walang ginagawa. Kilala niyo kami at alam niyong dinidisiplina namin yung mga pasaway. Pero kapag matitigas ang ulo, pinapatay. Teka nga, hindi ba't ganun din kayo, mga salot? Bakit, Donnie? Tingin mo ba hindi ka salot? Malalamin ka nga. Gudoy, tumanda ka na lang hindi mo paramdamang poder na nasa paligid. Masama ba sa pakiramdam mo? Di ba nga hindi? Ano ba? Ba't wala pa kayong ginagawa? Matapos daw makapagsalita nitong si Tatay Donnie, harapang nag-anyong aswang ang dalawa. Kitang-kita ni Saldo na parabang nagkanda bali-bali umano ang mga buto na mga yon. Pero naghulmang halimaw ang mga ito pagkatapos. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Lolo. Nakita niyang paparating si Tatay Mario at ang kanyang nanay. Sinigawan niya yon. Huwag lalapit. Nataranta naman si Nanay Maribel. Walang ano-anong sinalubong ang mga magulang ni Saldo.
Natakot pa yon pero sinabihang umakyat kagad sa bahay dahil nga may mga aswang. Mabuti na lamang at sumunod naman ang mga ito. Napapaiyak si Nanay Estela habang si Tatay Mario ay para bang nagulat ng gusto. Gawa nang napadaan talaga si doon sa mga aswang na yon. Ano bang nangyari dito? Umuwi na tayo. Ikaw talaga, kanina pa kami nag-aalala sa'yo. May nakapagsabi na may namatang aswang na patay sa may kalsada. Kaya ito pinuntahan ka na namin. Alam namin na naririto ka sa bahay ng mga aswang. Maghunos dili naman yung bibig niya, Tay. Opo, aswang sila pero wala kayong alam kung ano talaga yung papel nila sa lugar natin. Sila po yung pumatay dun sa aswang na nasa kalsada. Binagat kami ni Alwina noon habang inahatid ko siya. Rumispondi yung tatay at kapatid niya. 3 silang aswang dito pero itong si Aling Maribel, Albularia po. Siya yung gumamot sa akin. Kung wala sila, patay na sana ako. Pwedeng namatay na rin kayo pero pinoproteksyon nila tayong dalahat. Sila po yung tagaligtas natin. Mamaya na kayo magtalo. May kinakaharap tayong problema. Estela, yung mga aswang na yan gumaganti yan dahil nga pinatay nila Alwina yung bumangat kanina. Nakadungaw lamang sila sa bintana ng mga sandaling ito. Para bang nabuhusan ng malamig na tubig umano itong mga magulang ni Saldo. Hindi nakapagsalita. Nakatitig lamang sa mga aswang sa ibaba ng bahay. Ayon sa kwento, kabkab ng kabkab umano ng lupa sa bawat pagpapatama. Ang mga nangyari nun. Yung mga puno ng saging na nagsitumbahan. Napakalakas umano ng mga aswang. Walang tigil sa pag-iiyak itong si Nanay Estela habang si Nanay Maribel ay nagdadasal umano. Nakaangat ang kamay at kumukumpas. Hindi nakatiis si Saldo. Bumaba ito nang makitang hirap na si Alwina. Hinabol naman yon ni Tatay Mario pero hindi na naabutan. Nakatumba na kasi si Alwina noon tapos sugatan na. Habang nangyari naman ito ay palayo ng palayo yung pagbubuno. Ang kumakaharap sa mga kalaban ay itong si Tatay Donnie at Kathleen. Kahit nasaan yung aswang si Alwina ay walang pag-aalinlangang niyakap ito ni Saldo. Binuhat. Mabigat daw yon tapos may pilay pa noon si Saldo kaya naman tumulong na rin ang kanyang ama. Dinala sa birandang babae. Kinamot naman kaagad ng kanyang Nanay Maribel noon. May malaking hiwa ito sa kiliran. Kung hindi nagkakamali si Saldo ay may halos nakikita na umano ang lamang loob nun. Butas daw talaga. Hindi nga nagsasalita si Alwina hanggang sa nag-anyong tao ito at nahimatay. Kala pa ni Saldo ay patay na. Kaya umatungal ng pag-iiyak ang binata. Hoy iho, buhay pa yan. Huwag mo namang higpitan yung pagkakayakap at hindi makakahinga yung anak ko. Aswang yan si Alwina at hindi madaling mamatay. Teka nga huminga pa Anak, maging matatag ka. Huwag kang bibitaw. May mga nagmamahal sa'yo, lalo na itong binatang ito. Huwag mo kami iiwan. Sandali lang po, Aling Maribel. Sabi niyo buhay pa bakit parang nagdadalamhati po kayo? Alwina, huwag mo akong iwan na. Inawat si Saldo ng tatay niya. Si Nanay Estela hindi kinayang tagpong yon kaya hinimatay. Dalawa na yung inaasikaso nila noon pero kapansin-pansin talaga kay Alwina na parang wala na itong buhay. Naglulupasay na sa kakaiyak si Saldo. Maging ang nanay ni Alwina noon ay umiiyak na rin. Kumuha naman si Tatay Mario ng tubig sa kusina na para bang taga roon ito nakatira. Kinamumuin nilang pamilya pero ngayon nagkakaisa silang lahat. Maya-maya'y umubo si Alwina at dumilat ang mga mata. Dito ay natahimik silang lahat. Sabi ni Alwina ay nasaan na umano ang mga kalaban. Ayon naman sa kanyang ina ay hindi nila alam. Basta nabasag niya ang mga tangan nito. Kaya hindi mahihirapan si Tatay Donnie noon. Si Alwina lamang ang napinsala gawa ng may sugat na ito mula pa noong labanan nila ni Rafael. Mahabang gabi yun. Nagising na si Nanay Estela. Nasa loob na sila ng bahay, sa sala. Napakatahimik at nakikiramdam sa labas. Nasa silid si Alwina. Katabi noon si Saldo na may bendang tela sa balikat. Hanggang sa dumating na daw sila Tatay Donnie at Kathleen. Tuwang-tuwa sila gawa ng walang nangyari.
Maliban sa sugatan ng mga yon, napatay umano ang dalawang nilalang. Iniwan nila sa may kabilang nayon. Umabot daw doon ang habulan. Sinubukang tumakas ng mga kalaban pero hindi nila tinatantanan. May sumalubong pa nga umanong kaanak ng mga yon pero hindi pumalag. Sinabi pang mas mabuting pinatay ang mga ito gawa ng nadadamay daw sila sa kasamaang ginagawa. Ganun na lamang ang paghingi ng tawad nila Nanay Estela at Tatay Mario sa pamilya. Lalo na noong malaman nila ang kabuang natuklasan ni Saldo. Si Nanay Maribel umano ang nagpaliwanag nun. Sabi ni Tatay Mario, simula umano ng mga sandaling yon ay lilinisin nila ang pangalan ng pamilya. Sila mismo ang magkukusa at magpapakalat ng balita na hindi ito mga aswang at maling-mali ang hinala ng mga tao. Ikukubli nila ang kung anong meron sa pamilyang yon. Palalabasin nila mga galante at marespeto para na rin hindi maasiwa ang pamilya umano nila Alwina sa mga taga-nayon. Para walang ikahiya sa oras na mapadaan sa maraming tao. Nangyari nga ito. Naniwala talaga ang mga tao lalo't nakikita ng mga ito na laging magkasama si Saldo at Alwina. Hindi nagtagal, nagpakasal sa simbahan ng dalawa. Naiinda ni Alwina ang simbahan. Lahat sila. Dahil din ito kay Nanay Maribel. Sa mga magtatanong, Sir Seth, opo, may dugo akong aswang. Apo ako ni Lolo Saldo at Lola Alwina. Pero hanggang dun lang po. Wala sa mga apo ang nagmana sa pagiging aswang. Sa tiyo at tiya lang. May aswang na kapatid si tatay pero wala namang pinagkaiba eh. Nagsusumpong pero nagagawa ng paraan. Hindi talaga naglalabas ng bahay kapag may sumpong yon. Napuno ng pag-ibig ang kwento. Pero kahit papano may katatakutan. Hindi din magpapaiwan ng mga aral na matututunan nun. Isa na dyan ang huwag manghusga. Huwag makinig sa payo ng ibang tao. Mas paniwalaan ang sarili. Mas paniwalaan ang sariling nakikita at nararamdaman. Dahil yun ang totoo. Kung hindi lang dahil kay Saldo ay mananatiling marumi ang pagtingin ng mga tao sa pamilya ni Alwina. Bayani sila kung maituturing. Lihim na mga bayani. Kahit buhay pa ang kapalit ay nililigtas nila mga tao. Kahit pa mga taong yun ay masama ang turing sa kanila. Nagsasakripisyo sila Lola Alwina sa kabila ng pangungutya ng mga tao sa kanila. Walang inaantay na kapalit. Sikreto lang ang pagtulong. At hindi pa biro ang klaseng pagtulong gawa ng may kinalaman nito sa kababalagan.